Sa Cubao, ang gabi ay hindi natutulog. May mga ilaw na hindi pinapatay. May mga taong hindi pwedeng sumuko. Isa na roon si Sheila. 24 na taong gulang. May asawa, may 2 anak. At ngayong gabi, unang beses niyang isusuot ang headset na parang mas mabigat pa sa buong mundo. Habang inaayos niya ang ID sa dibdib niya, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig ng opisina, kundi dahil iniwan niya ang mga anak niya kanina, tulog pa, para pumasok sa trabahong hindi niya sigurado kung kakayanin niya. Baguhan siya, newbie, at ramdam niya agad iyon sa unang tawag. "Good morning, thank you for calling." Naputol ang boses niya, nagkamali siya sa script. Uminit ang tenga niya sa sigaw ng customer. Gusto niyang umiyak, gusto niyang tumayo at umuwi. Hanggang may tumayo sa likod niya. "Okay lang," mahinang sabi ng isang lalaki. "Huminga ka muna." Si Jerry, SME ng account. Bata pa, 25, pero ang tindig niya parang sanay ng sumalo ng bigat ng iba. Yumuko siya sa tabi ni Sheila, itinuro ang linya sa screen. Hindi siya minadali, hindi siya pinahiya. "Dito lang ako," sabi niya, at sa gitna ng ingay ng floor, parang iyon lang ang narinig ni Sheila. Sa gabing iyon, hindi pa siya magaling, pero hindi na siya nag-iisa. Araw-araw, ganito ang eksena. Si Sheila nakaupo sa cubicle, kinakabahan sa bawat ring. Si Jerry palaging nasa likod niya kapag nahihirapan siya. Kapag mali ang sagot niya, hindi siya pinapagalitan. Kapag natataranta siya, si Jerry ang unang nagsasabi ng, "Take your time." Minsan, habang nagtuturo si Jerry, napalapit siya ng hindi sinasadya. Magkadikit ang balikat nila. Hindi sila gumalaw agad. Ramdam ni Sheila ang init ng katawan niya. Amoy sabon, amoy kape, amoy lalaking pagod pero matatag. "Sorry," sabi ni Jerry, bahagyang umatras. "Okay lang," sagot ni Sheila, pero hindi niya alam kung kanino niya sinasabi iyon. Sa kanya ba? O sa konsensya niya? Unang beses silang nagkasabay sa pantry. 3 o'clock ng madaling araw. Tahimik. Parehong pagod. "Gaano ka nakatagal may pamilya?" Biglang tanong ni Jerry. Nagulat si Sheila. Pero sumagot siya. "Maaga," sabi niya. "Maaga akong naging ina." Tumango si Jerry. "Malakas ka," sabi niya. Hindi papuri, hindi rin tanong. Parang obserbasyon lang. Tahimik sila. Pero ang katahimikan, hindi awkward. Bago bumalik sa floor, inabot ni Jerry ang tsokolate sa bulsa niya. "Para sa'yo," sabi niya. "Kailangan mo yan." Ngumiti si Sheila. Hindi pilit. Hindi dahil sa tsokolate, kundi dahil may taong nakapansin sa kanya bilang tao. Hindi lang agent. Hindi lang asawa. Hindi lang ina. At doon, sa simpleng ngiti, nagsimula ang isang bagay na alam nilang pareho. Sa Cubao, ang oras ay parang goma. Humahaba kapag pagod ka. Humihinto kapag may taong nagpapagaan ng bigat. Tuwing 3 o'clock ng madaling araw, sabay na humihinto ang mundo ni Sheila at Cherry. Sa pantry, hindi sila nagmamadali. Hindi tulad ng calls, hindi tulad ng buhay. Isang tasa ng kape si Sheila, isang stick ng asukal lang. 2 naman kay Jerry, laging 2. "Matamis ka uminom," sabi ni Sheila minsan, mahina. Ngumiti si Jerry. Kulang pa rin. Nagkaitinginan sila, at pareho silang natawa. Hindi malakas ang tawa, parang lihim, parang bawal marinig ng iba. Minsan, magkatabi silang nakasandal sa counter, hindi magkadikit, pero sapat ang lapit para maramdaman ang init ng isa't isa. "Pagod ka," sabi ni Jerry. "Lagi naman," sagot ni Sheila. May mga tanong na hindi tinatanong, may mga sagot na hindi hinihingi. Sa bawat coffee break, mas humahaba ang pagitan ng mga hininga nila. Mas nagiging mabigat ang katahimikan, at mas nagiging delikado ang pakiramdam na
Gusto nilang pareho ang katahimikang iyon. Pag-uwi ni Sheila, ibang shift ang naghihintay. Walang metrics, walang QA, pero mas mabigat ang responsibilidad, tahimik ang bahay. Ang asawa niya, pagod at hindi nagsasalita. Ang mga anak niya, mahimbing ang tulog. Umupo siya sa gilid niyang kama. Hinubad ang sapatos. Masakit ang paa. Mas masakit ang dibdib. Kinuha niya ang cellphone. Isang mensahe ang naghihintay. Nakarating ka na ba? Si Jerry. Hindi siya agad nag-reply. Tumingin muna siya sa mga anak niya. May kirot. May guilt. May kakaibang saya. Oo, salamat. Ang sagot niya sa huli. Pinatay niya ang ilaw. Humiga sa tabi ng asawa. Pero gising ang isip niya. Iniisip niya ang boses ni Jerry sa likod niya sa floor. Kung paano siya humihinga bago magsalita. Kung paano siya tumitingin na parang may gustong sabihin, pero pinipili ang katahimikan. Sa dilim, may isang tanong na bumabagabag kay Sheila. Hindi kung mahal niya ang asawa niya, kundi kung kailan siya huling tinanong kung kumusta siya. Si Jerry, matapos ang shift, hindi natutulog agad. May 3 kapatid na naghihintay. May nanay na kailangang painumin ng gamot. May sahod na kailangang hati-hatiin bago pa man niya mahawakan ng buo. Habang nagluluto siya ng almusal, iniisip niya ang floor. Hindi ang trabaho, kundi ang babaeng tahimik na umiinom ng kape sa pantry. Alam niyang may asawa si Sheila. Alam niyang mali ang nararamdaman niya. Pero sa lahat ng taong nakilala niya, si Sheila lang ang hindi humihingi ng kahit ano. Hindi tulong, hindi pangako, presensya lang. Sa maliit nilang sala, umupo siya saglit. Kinuha ang phone. Binasa ulit ang huli niyang mensahe kay Sheila. Ingat ka mamaya. Isang simpleng linya. Pero para kay Jerry, iyon ang paraan niyang maging malapit nang hindi lumalampas. Minsan, iniisip niya, paano kung sa ibang buhay, sa ibang oras, sa ibang sitwasyon? Pero agad niyang itinataboy ang isip. SME siya. Siyang dakat umatras. At kahit ganon, gabi-gabi, sa bawat papasok niyang shift, umaasa pa rin siyang makikita niya si Sheila sa cubicle niya. Hindi para magkamali, kundi para lang makasigurong okay pa siya. Hindi dapat. Sa labas ng Cubao, parang mas maluwag ang paghinga. Walang headset, walang calls, walang palusot. Team building iyon. Isang resort na may ilaw na dilaw at hangin na amoy alak at dagat. Si Sheila, nakaupo sa gilid ng pool. Nakataas ang paa. Hindi siya sanay sa ganitong saya. May konting kaba. May konting kalayaan. Napansin siya ni Jerry mula sa malayo. Hindi siya lumapit agad. Nang magtagpo ang tingin nila, pareho silang umiwas. Parang takot na baka may makahalata. Parang takot na baka totoo na. Habang tumatagal ang gabi, mas dumarami ang tawa ng grupo. Mas humihina ang musika. Mas nagiging malinaw ang mga mata. Naglakad si Sheila palayo sa ingay, sa gilid ng pool kung saan tahimik. Naroon si Jerry. Hindi siya nagsalita agad. Tumabi lang. Hindi ka masyadong umiinom, sabi niya sa wakas. Hindi ako sanay, sagot ni Sheila. Ngumiti si Jerry. Mabagal. Mas bagay sa'yo yan. Magkatabi sila, hindi magkadikit, pero ramdam ang init ng braso. Ang pagitan nila, manipis na lang. Masaya ka? Tanong ni Jerry. Sandaling nag-isip si Sheila. Ngayon lang ulit, sagot niya. At sa sagot na iyon, may isang bagay na tuluyang bumitaw sa loob nilang dalawa. Hindi halik ang nangyari. Hindi hawak. Pero sa gabing iyon, pareho na silang nahulog. Tahimik. Pagbalik sa trabaho, mas mahirap nang magpanggap. Mas maingat ang mga galaw. Mas kontrolado ang boses. Pero mas malinaw ang titig. Kapag dumadaan si Jerry sa likod ni Sheila, mas bumibilis ang tibok ng dibdib niya. Kapag tinatawag ni Jerry ang pangalan niya, mas mabigat ang dating. Isang gabi, malamig ang floor. Iniwan ni Jerry ang jacket niya sa upuan ni Sheila. Isuot mo, sabi niya, halos pabulong. Umiling si Sheila. Ikaw na lang. Hindi, sagot ni Jerry. Mas kailangan mo.
Isinuot niya. Amoy ni Jerry. Init ni Jerry. Magkadikit ang mga daliri nila nang abutin ni Sheila ang zipper. Walang bumitaw agad. Walang nagsalita. Sa ilalim ng maliwalag na ilaw, may isang sandaling mas madilim pa sa gabi. At pareho nilang alam, lumalalim na ang hindi dapat. Overtime. Tahimik ang floor. Ilang agents na lang ang natira. Nagkasabay sila sa fire exit. Walang musika, walang ingay. Sheila. Tawag ni Jerry. Mababa ang boses. Parang pagod, parang takot. Huminto siya, hindi humarap agad. Hindi ko na kaya, sabi ni Jerry. Hindi ko na kayang magpanggap na wala. Huminga ng malalim si Sheila. Malito, sabi niya. May pamilya ako. Alam ko, sagot ni Jerry. Pero mahal kita. Parang may bumagsak sa loob ni Sheila. Hindi siya umiyak agad. Parang matagal na niyang alam ang sagot. Mahal din kita. Bulong niya. At iyon ang mas masakit. Lumapit si Jerry. Hindi para humalik. Para lang ilapit ang noo niya sa noo ni Sheila. Isang hinga lang ang pagitan. Hindi sila tumawid, pero pareho silang nasunog. At sa gabing iyon, alam nilang pareho. Hindi na sila babalik sa dati. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago. Hindi sa floor, hindi sa schedule, kundi sa pagitan nila. Si Sheila, mas maagang pumapasok, mas maagang umuuwi. Mas maingat sa bawat galaw, mas tahimik sa bawat tanong. Si Jerry, mas bihirang dumaan sa cubicle niya. Kapag nagtatagpo ang tingin nila, mabilis ang iwas. Hindi dahil ayaw, kundi dahil masyado ng gusto. Isang linggo ang lumipas. 2. Hanggang isang gabi, wala na si Jerry sa floor. Wala sa pantry, wala sa training bay, wala sa likod niya kapag nahihirapan siya. SME resignation, sabi ng TL. Immediate. Parang may inalis na ilaw sa loob ng building. Sa bahay, mas lalong naging tahimik. Isang gabi, umuwi si Sheila na bukas ang ilaw pero walang tao. May sulat sa mesa, hindi mahaba, hindi rin magulo. Aalis muna ako, may iba na akong pipiliin. Walang sigaw, walang eksena. Umalis ang asawa niya ng kusa, dala ang desisyon na matagal na palang ginawa. Umupo si Sheila sa sahig. Hindi siya umiyak agad, parang matagal na niyang hinahanda ang sarili niya. Para sa unang pagkakataon, wala na siyang kailangang paglaban sa loob ng bahay, pero wala rin siyang mahawakan. At sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Hindi bilang pakas, kundi bilang alaala ng kung sino siya bago siya napagod. 1 taon ang lumipas. Sa Cubao, pareho pa rin ang ilaw. Pareho pa rin ang ingay. Pero si Sheila, iba na. Hiwalay na. Mas payat, mas tahimik, mas buo. Regular na siya sa account. Hindi na naninginig ang kamay kapag may tawag. Hindi na siya naghahanap ng sasalo. Isang gabi, matapos ang shift, pumasok siya sa maliit na kapehan sa gilid ng building. Hindi niya inaasahan ang makikita niya. Si Jerry. Nakatayo sa counter, may hawak na kape. Mas payat din, mas tahimik, pero pareho pa rin ang tingin. Nagtagpo ang mga mata nila. Sheila? Sabi niya. Mahina, parang takot. Jerry, sagot niya. Hindi sila nagyakapan agad, hindi sila nagtanong agad. Umupo sila, magharap. 2 tasa ng kape. 2 taong dumaan sa sariling bagyo. Malaya ka na? Tanong ni Jerry, dahan-dahan. Tumango si Sheila. Umalis siya, pinili niya ang iba. Tumango rin si Jerry. Matagal kitang iniisip, pero hindi ako gumalaw. Ngumiti si Sheila. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Tama yun. Sa wakas, inilapit ni Jerry ang kamay niya sa mesa. Hindi hinawakan, nag-antay. At si Sheila,
Sa unang pagkakataon na walang bawal, walang sabit, walang konsensya na umiiyak, inilapat niya ang kamay niya sa ibabaw ng kay Jerry. Walang pangako, walang sigaw, isang tahimik na simula. Sa Cubao, sa gitna ng gabi, 2 taong pagod ang muling nagtagpo. Hindi para punan ang kulang, kundi para maglakad ng magkasabay. Sa wakas, sa tamang panahon.